Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Pagkatapos po ng ating pagdiriwang ng kapistahan ng ating patron, San Pablo ng Cruz, ngayon naman ay nagdiriwang tayo ng pagkakatalaga ng ating dambana. Mahalaga ang pagdiriwang na ito sapagkat ito ay paalaala sa atin kung papaanong ang Diyos na kinikilala natin ay nandirito at nananahan sa atin, kapiling natin dito sa dambana na ito. Kaya ang dambana na itinalaga sa Panginoon ay banal, sagrado. At dahil banal at sagrado, ang mga gagawin lamang dito sa dambana na ito ay mga bagay patungkol sa pagsamba, pagpupuri, pagpaparangal, at pagbabalik loob sa Diyos. Kaya nga, palaging ipinapaalaala sa atin na sa pagsisikap natin na tumungo dito sa dambana na ito, dapat malinaw sa ating isipan ang buhay na presensya ng ating Panginoon. At iyon ay makikita natin sa sumisinding ilaw o liwanag na nandirito sa dambana na ito. Na sa tuwing makikita natin, kahit patay ang mga ilaw at halos walang misa, at dadalaw tayo sa dambana na ito at makikita natin na umiilaw at sumisindi ang liwanag na tumatanglaw sa tabernakulo. Iyon ay malinaw na nagpapaalaala sa atin dito sa dambanang ito, nandirito ang buhay na presensya ng Diyos. Kaya dapat tayong manahimik, magnilay, magdasal at kilalanin, angkinin ang presensyang ito ng Diyos. Sa tuwing tayo ay magdiriwang ng anibersaryo ng pagkakatalaga ng parokya, sinasariwa natin yung kung ano ang ginawa na seremonya noon nung una itong italaga sa Diyos. Ang seremonya ay ang pagsisindi ng 12 kandila upang ilawan ang mga crucifix na nakalagay sa 12 poste ng simbahan. Sumisimbolo sa pundasyon ng simbahan sa 12 apostol sa ating Panginoong Hesus. Iniilawan ang mga poste na iyan na sumisimbolo sa mga apostol at sa ating Panginoon upang ipaalaala sa atin. Sinimulan ng Panginoon, ibinahagi sa mga apostol at ipinagpapatuloy ng mga kahalili ng mga apostol at nagpapatuloy sa ating panahon ngayon. Kaya ang pagsisindi natin ng ilaw sa mga 12 poste na yan ang nagpapaalaala sa atin. Panginoon, sa panahon namin ngayon na kami ay nandirito, sa pagsisindi namin at paglalagay ng mga kandila na may ilaw na ito, ipagpapatuloy namin ang maganda mong sinimulan. Sisikapin naming buuin hindi lamang ang simbahan bilang gusali. Sisikapin naming buuin ang simbahan na binubuo ng mga tao. Kaya dito sa ating parokya, pinalakas at binuo natin yung tinatawag nating MSK, maliit na sambayanang Kristiyano. At itong MSK na ito ang siyang tumutungo sa bawat tahanan upang ihatid ang mabuting balita, upang ihatid ang mga imahen
ng ating Panginoon ng banal na awa, ang imahen ng mahal na Birhen ng Fatima, at ang imahen ng ating mahal na patron, San Pablo ng Cruz. Umaasang sa pamamagitan ng gawain na ito, masisikap at maaanyayahan natin ang ating mga kapatid na magpunta at magtungo dito sa ating simbahan upang bilang isang parokya, sama-sama tayong magpuri at magparangal sa Diyos. Kaya yung ginagawa nating pagdadala ng mga imahen sa bawat tahanan ay hindi baliwala sa mata ng Diyos, sapagkat ito ay malinaw na pagsisikap na dito sa parokyang ito, maganda man at malaking matatawag ang ating simbahan, hindi natin kinakalimutan ang simbahan na binubuo ng mga tao. At kagabi sa ating banal na misa na pinamunuan ng ating mahal na obispo, nagkaroon tayo ng tinatawag na symbolic offering. At doon sa pag-aalay na yon ng iba't ibang mga simbolo na nais nating bigyang diin sa ating parokya, ipinapakita natin sa buong parokya at sa lahat na dito sa parokyang ito na may malaking simbahan na nagsikap na palawakin ang ating MSK, hindi natin kinakalimutan ang mga kapatid nating higit na nangangailangan. Nanditong kasama natin kagabi ang mahigit 40 na mga bata na binibigyan natin ng catechism, binibigyan natin ng serbisyo medikal, dental, at hinuhubog para sila rin, katulad ninyo, ay makakadalo sa banal na misa at maibibigay ang kanilang tinatawag na full and active participation. At kasama rin sa misa natin kagabi ang 104 ALS students. Mga kasama natin sa parokya at maging sa labas ng parokya na sa iba't ibang kadahilanan ay hindi nakapagtapos ng kanilang pag-aaral sa elementarya at high school. Pero sa pamamagitan ng programa ng DepEd, yung ALS program, dito maaari silang makapagtapos ng elementarya at high school. At nakipag-partner tayo sa DepEd para yung ating facilities sa parokya ang siyang gamitin nila sa kanilang pag-aaral. Last school year, nakapagpatapos tayo ng 72 na mga kabataan. At ngayon, nananalangin at umaasa tayo sa Diyos na itong 104 na mga kabataan na ito ay makapagtatapos din ng kanilang pag-aaral. At kasama rin sa tinututukan ng ating parokya yung pangangalaga sa pamilya ng mga kapatid nating may naging problema sa lipunan. Napakahirap ng pamilya kung saan yung miyembro ng pamilya mo ay wala sa piling mo. Nandun sila sa lugar kung saan kailangan nilang panagutan ang kung anumang nagawa nilang hindi maganda laban sa batas. Nandyan ang ating DMI na tumututok dito sa napaka-importanting apostolate na ito. At isinama natin sa ating symbolic offering kagabi yung ating mga pledges, yung ating mga pangako na yung mga kabataan dito sa parokya na nagnanais na pumasok sa seminaryo at magpari bilang katulad ng inyong lingkod, isang diocesan priest, ay makapagtapos ng pag-aaral na hindi pwedeng maging hadlang ang pinansyal para hindi siya makapasok sa seminaryo
at makapagtapos ng pag-aaral. Nangihikayat tayo mula sa inyo ng mga bukas loob at bukas palad na magbabahagi ng yaman ng kung ano yung bukal sa puso para maibahagi sa mga kapatid natin na magpapari. Kaya naririto kasama natin sa parokya ang iba't ibang mga grupo na nagtulong-tulong para sa pagpapaaral sa mga kabataang lalaki na nais na magpari. Nandyan ang ating vocation ministry, nandyan ang ating BIDS, nandyan ang ating PPC, nandyan tayong lahat. Ano man yung tulong, maliit man yan o malaki, pag pinagsama-sama ay magiging malaking tulong natin para sa mga magpapari. Iyan ang simbahan na kinabibilangan natin. Ipinagdiriwang natin ang anibersaryo ng pagkakatalaga ng dambanang ito kasabay ng pagpapaalaala, hindi lamang ang gusali na tinatawag na simbahan ang dapat nating pinahahalagahan, kundi ang simbahan na binubuo ng mga tao kung saan bahagi sa simbahan na yan ang mga kapatid na nangangailangan ng ating tulong. Kaya dito sa parokyang ito, dito sa pang-dioceses na dambana na ito ni San Pablo ng Cruz, ibinubukas natin ang ating mga mata, ang ating mga tainga, at pinapatindi natin ang ating pakiramdam sa kung ano ang ipinapakita at ipinaparinig at ipinapadama ng Diyos sa atin. Dito sa ating simbahan, hindi tayo dapat maging bulag, hindi tayo dapat maging bingi, at hindi tayo dapat maging manhid sa higit na pangangailangan ng mga kapatid na alam natin kailangan ng ating tulong. Ito ang simbahan ng ating Panginoon, itinalaga para sa Kanya, kung saan ang binibigyang diin at pinapahalagahan ay ang mga kapatid na pinahahalagahan din at lubos na minamahal ng ating Panginoon. Ang mga maliliit, ang mga walang inaasahan, kundi ang Diyos. Ang mga mahihirap, ang mga may sakit, ang mga nasa bilangguan, ang mga kapatid natin na kasama natin pero kailangan ng tulong, ng suporta. Kaya sa iyo, kapatid, kapwa lingkod dito sa parokyang ito, ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang kaisipan katulad ng kaisipan ng ating Panginoon. Ipagkaloob nawa sa atin ng Diyos ang puso katulad ng puso ni Jesus, upang anumang dapat nating gawin sa Kanyang pangalan ay magampanan natin ng buong puso, ng buong katapatan.